You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Hinahawakang mabigat ng ebidensya. In other words, inilatag niya yan, nasa burden ng ating Pangulo o ng ating pamahalaan ang paglalatag ng tamang ebidensya laban dito sa mga nabanggit. At yung mga lumalabas ngayon, meron pang mga kasunod yan. At siguro naman na unti-unti at mararamdaman natin yung pangako ng ating Pangulo na talagang ibibigay niya ang tunay na pagbabago sa ating bayan. So, umasa tayo at kailangan maging vigilante tayo rito dahil ito mga nababanggit, hindi ito mga pangkaraniwang tao. Tingnan natin yung mga kanilang kakayanan. Dapat humingi tayo ng malakas na dasal sa ating Panginoon, protektahan ang ating Pangulo dahil hindi biro itong laban niya ngayon. Pinaglalaban niya ang katarungan at ang kapakanan ng ating bayan. General Bonifacio, I have an information to you, coming from a foreign friend. Sabi niya, si Peter po is just the second man next to Enteng. At sabi niya, yung ulo inside NBP ay second lang sa ulong nasa labas. Meaning, meron mas malaking ulo, mastermind, nasa top level, kasi itong nasa NBP raw, ito yung mga third level lang pala to. Meaning, operative lang ito mga itong nahuli. Actually, yung mga ilang nasa labas ay second level lang. Meron pang mas malaki at mayaman na tao na well-respected, just like yung napapanood natin mga mafia, Italian mafia, yung mga Godfather, na you will be shocked na yung mga level na to ay hinihilo tayo sa mga information, pero yung pala ay parang painting in the west, fighting in the east. So we have to be aware about this. I know that Colonel Bonifacio knows about this, no? Can you expound this? During my stint as narcotics operatives before, may mga ganyang situation na pinapalitan nila yung mga personalities. Just like what we have now in NTP. Alam naman natin, lahat ng mga drug convicts personalities na pinagsama-sama doon sa isang brigada. May mga lihim dyan na siguro later mabubulgan na rin to. May mga patay na dyan mga convicts na pinapalitan lang nila. Naka-switching, no? Naka-switching. Ang tawag doon yung palit-paa. Merong ganong setup. Kung yan ang nangyayari dito sa labas, sa loob, ganun na rin kadala. Kaya yung problema natin sa correctional penal, hindi biro. Maraming lilinisin at maraming isa sa ayos. This took place 16 years ago pa, na kung saan ni-recognize yung mga gang organization sa loob. Yang mga yan, nagsimula yan dito sa BJMP pa. So, dito sa Bureau of Jail Management and Penology, pagpasok pa lang ng detainee to, hindi convict. Meron na silang grupo doon ng mga tinatawag na gangs. Doon pa lang, ika-classify ka na kung miyembro ka ng komando, Sputnik, PCJ, yung bahala na Batang City Jail, at marami pang iba. Doon pa lang, nakaprogram ka na dahil pag bumaba yung conviction ng husgado, ibibiyahe yan, paghawak ng commitment order galing mismo sa husgado, papunta ng Bureau of Corrections. Doon meron tayong tinatawag na proseso na kung saan mag-undergo ng orientation yung mga convicts, yung national prisoner natin. 60 days doon sa RDC. Ano po yung RDC? Ito po yung Reception Diagnostic Center. Ganda pangalan. Ika-classify po doon yung mga convicts. Kasama po dito yung mga drug convicts. Yung mga drug convicts natin, ang nangyayari, na-convict na dito sa sa trial court. Biyahe na siya doon, hindi na ho dadaan doon sa RTC. Kasi, bumabiyahe pa lang ho siya, yung mismong kubol doon, binibiding na nila. Kumikita sila dito. Maraming hanap buhay sa loob. Kaya, yung sistema nasira. Dahil, just imagine, i-recognize mo yung mga gang.
course, yung gang, yan ang pinagsisimula ng ng gulo Nandiyan yung mga matitinding kriminal. Kaya nga sana sa mga darating na panahon, kung sino man yung mailalagay at mailuluklok na Director General ng Bureau of Corrections, dapat i-consider, i-classify kung sino yung dapat ilagay sa ganitong brigada. Tanggalin yung sistema ng gang na yan. Binibigyan lang natin sila ng dahilan. Just imagine, makikita nyo nga sa Facebook natin, itong si JB Sebastian, can afford na humarap sa media. He has the guts na sasabihin niya, you know that guy, a picture depicting the image of Noynoy Aquino, even the then Secretary of Justice, Leila de Lima. Binawalang niya tayo dito, sinasalbahay at pinapahiya yung gobyerno natin. It's about time na dapat baguhin ang sistema dyan. Hindi sila pwedeng magdikta sa atin. Remember, pagka ikaw binabaan ng hakol, you will be considered as civilly interdicted. Tanggal ang karapatan mo. Hindi ka pwedeng mamili kung ano gusto mangyari dyan. Yan ang mga dapat linisin. At alam yan ng Pangulo natin. Nagbitaw na siya ng salita dyan. Kaya bumibilang na lang sila ng araw. How long do you think it will take the President to expose these top drug lords, the ones that you're saying? And does he more or less have an idea kung sino po sila at the moment? Well, sa ngayon wala akong idea. But as far as I know, hawak ng Pangulo yung ebidensya, tinitiyak niya lang, and in due time, ilalabas niya yan. Hindi siya magbibigay ng isang bagay na wala siyang hawak na malakas na ebidensya. Maghintay lang po tayo. In due time, makikita po natin kung sino-sino po itong mga karagdagang personalidad na ito. In a month's time, Charlie. For sure. Sure. Okay. Well, anyway, ito pa, Colonel, sabi sa akin ng informante ko sa loob ng Bucor, maraming nalabas na NBP drug lords na mga pangalan. Mali yung iba. Ang tunay ay yung Vicente C. alias Enteng, Ming, and Peter Co. Si Peter C. ay nakalabas na noong 2007 pa. Through palit pa ayos, sabi mo kanina. Operation. Sa record ng Bucor ay nasa iwahan kunyari siya, pero actually matagal na nakakawala. So pagka naka-tiyempo na ikaw ang isa sa mga mailagay doon, ay ito hanapin mo. Actually, ang Bureau of Corrections, yung mga prison guards natin dyan, are all covered by civil service eligibility. So, pero may mga scheme yung ating gobyerno. No? Kasi karamihan dyan nakatanim na Opo. Nagkagugat na, pero alam naman natin yung konsepto ng reward and punishment. Of course, meron ding sistema kung paano natin mai-enhance yung capability at saka yung efficiency ng ating mga prison guards. Like for instance, yung back to basic training nila o yung reorientation program. Opo. Lagyan mo ng agility test. Dito ang tatamaan yung may mga sakit na. Okay? It's about time. Pero may konsepto naman kasi sa gobyerno, pag talagang hindi mo na kaya, it's about time to retire and get new blood to get into the agency. Na this time naman siguro maganda ang magiging kahinatnan. Of course, tumutulong ang natin dito, ang Department of Interior and Local Government through the Philippine National Police na nagbo-volunteer at magpadala ng mga tinatawag na PNP Special Action Force. Pero itong mga ito, temporary lang ito mga kasama kasi ang PNP Special Action Force, kung titingnan natin, mahigpit. Pero ang kailangan natin sa Bureau of Corrections, may kaalaman sa sistema ng penology, merong alam sa batas. Makikita natin mukhang nababoy talaga nila. Just imagine, 16 years, saka nakakita ng Correctional Institute, na-recognize yung mga gang. Nagsimula yan kay Mrs. Arroyo. 16 years, ilang years si Mrs. Arroyo. Sumunod itong si Pinoy. Ganun din, wala silang pakialam. Kaya lumala. Nakakapag-demand pa sila. Ngayon, going back dun sa kaninang tinatanong nila kay, marami ang mga sumusuko ngayon. Kung susuriin natin yung Comprehensive Dangerous Drug Act law, merong provision doon sa mga drug users, yung mga abusers. Only once pwede kang i-rehab. But how about yung mga
recidivists. Yung mga habitual offenders. Mas marami Okay? Ang sinasabi ng batas doon, dapat ipapasok ka na sa kulungan. Bumalik tayo doon sa sistema ng drug rehab. This is a reality. Yung mga drug rehabilitation centers natin, konti lang. Maganda pa kayo nasa Davao. Pero hindi na-realize ng mga taga-dangerous drug boards na kinakailangan na gumamit ng ibang facilities. Remember, ang problema natin ngayon, yung problema ng drug addiction, malala. Pero, temporary lang yan. Later, mariresolve ng pamahalaan natin yan. Anong kailangan nating facilities? Saan tayo kukuha ng budget? Hindi budget ang pag-uusapan natin dito kung magpapatayo ka ng napakalaking building or isang lugar na magtatayo ka ng building para dumudalin yung mga nagsisisuko na yan. Simple lang. And I'm sure this will reach the President. Sinabi ko nga, of course, yung Duterte Think Tank Working Group, gumagawa na ng communications. Of course, this is being chaired by no less than the niece of the President. Gumawa kami ng communications, pinirmahan na niya makarating doon, ipagagamit yung mga kampo ng sundalo. Nakatiwangwang lang yan eh. Hindi mo kinakailangan dito na maraming mga psychologists. Sa umaga pa lang, gisingin mo ng alas 4, patulugin mo ng maayos sa gabi. 4 o'clock, i-rebeli mo. Pag hindi pinagpawisan yan, baka pakinabangan pa natin ang iba dito. Dahil siguro sa loob lang ng 2 buwan, lalaki katawan yan. Di ba? Pag lumaki ang katawan yan, at naibigan nila yung sistema ng military training doon sa loob ng kampo, baka magamit pa ng ating Estado. Ganun lang. Pero wala akong nakikitang ganung sistema ang ginagawa ng ating kapulisan ngayon. Dapat makarating sa kanila yan. It's about time to think kung saan tayo kukuha ng resources. Self-sufficient dapat ang kailangan dito. We have these facilities right now. FYI lang po, mula po dun sa loob, sabi po ng mga doktor doon, napakarami yung kulang na gamot na kung saan ay kinamamatay at pinagkakasakit ng mga prisoners and guards. Opo. Meron po ba kayong plano din ukol ho doon sa kakulangan nila sa mga gamot at facilities para po sila ay magamot din sa loob? Actually, kasama yan sa magiging programa dapat ng ating Holistic approach. Holistic approach nga ang tawag yan. Ang pamahalaang Duterte, nakikita natin napaka-pagsik, matapang, pero may puso din yan. Kasi tao din naman yung mga nakakulong doon. Remember, dinala natin sila doon para magreforma. Pero hindi nangangahulugan, patako na yan. Kasi pakiramdam nila sa sarili nila, valueless eh. Kaya nakakapag-isip na, neglected na sila. Tapos darating pa doon yung mga drug convicts. Palalalain ang situation, tuturuan magbenta. Di ba? Yan saan nakakita yung mga nag-uutos magbenta nandun sa loob. Using telephone gadgets. And I'm not in favor of using telephone jammers here. Ang kailangan po natin doon, telephone locator. Malaking pagkakaiba ang jammer sa telephone locator. Ako, tinitiya ko, meron tayong magagamit. Hindi natin kinakailangan bumili. Kami yung natuwa ro sa quote na inuuli ko kayo, hindi ko kayo pinapatay o napatay. Inalaw ko kayo rito, nagluluto pa rin kayo dahil nakapagtayo ng Commission on Human Rights. Tapos, hanggang sa ngayon, yung mga brigada na yun, matagal ng panahon yun eh. Minsan po ako pumisita dyan, siguro 10 years ago o 15 years ago na eh. Pumisita ko dyan, may brigada ng Sputnik, Oxto, I-recognize eh. So, iwalay talaga na pagka pinalabas mo rin sa grupo na yun, sila lang muna, parang may oras. Tama po yung nababagit na, napakaganda ng plano na yun eh. So, kung sama-sama naman talaga to, may iwasan din yung gulo at saka ipunan eh. Ito nakikita namin ang problema din dyan, kaya hindi magkaigi. Tapos sir, yung po kagaya po na sablayan Mindoro, marami po ako nakapanayan doon na anong tawag doon, nakalaya na doon sa bukiran ng Sablayan Penal Colony. Nakakausap ko po yung mga ilang buwan na lamang, tsaka pa lang sila nilalagay doon sa tagapagtanim ng gulay o tagapag-alaga ng kambing. May tagapag-alaga pa nga na sa sabungin manok nandun sa pagpupulaya. So itong mga bagay na to, yung sinasabi ko din na mapapakinabangan, ano kung malaking pakinabang pa rin na dapat manumpa, hindi lang kayo. Alam naman natin na kapag nabilanggo ka,
kasama doon yung civil interdiction. Napapawasan yung karapatan ng tao. Pero hindi ko mo binilanggo ka, talagang itatapon ka. Merong programa ang ating gobyerno dito. Kaya nga yung isa sa mga major system nila dito yung reformation, yung rehabilitation. Maraming programa ang ating Bureau of Corrections, yung correctional pillar pagdating dito. Yung livelihood, of course may mga problema pa tayo dito sa LTO. Sino sa inyo ang mga walang plaka pa? Ako. Ako, Okay. yung isa. Ako may nakikita akong maidudulot na kabutihan ng Bureau of Corrections pagdating sa ganyan. Kasi walang pakinabang yung ginagawang hulnahan dito sa COMELEC. Kunin mo yan. Gamitin mo yung mga preso. Kagaya ng ginagawa doon sa Amerika. Tama. It's just a matter or an issue of security here. Opo, tama. Sistema lang. Magiging productive pa sila. Yeah. Walang nakakaisip ng ganyan. Walang bidding dyan. Kayo lang po. Wala pang bidding. Yan ang Colonel Rod. Colonel Rod, may issue, may pananagutan ba masasabi yung former Justice Secretary na was Senator dahil sa paglagahanap ng sindikato sa loob? Yes. Under the system, there are only 7 penal facilities and penal farms. Okay? Hindi kasama dito ang National Bureau of Investigation. Bakit hindi na nun? Magandang tanong yan, Kuyang Eric. Bakit mo dinadala ang isang drug convict hiwalay sa 7 facilities na ito? Okay? Sa isang banda, bawal din na magbababa ka from maximum to medium. May dahilan yan. Just imagine, drug convicts ka, bababa ka from maximum to medium. Pero itong sa katayuan ni Senator De Lima, kinuha niya sa loob, dinala niya sa NBI. Grabe. Bakit? Yan ang matinding doon. Tanong. Ano ang problema? Magkano dahilan doon? Di ba? Malaking pananagutan niya yun. Ilalabas mo? Bakit? May kautusan ba ang husgado? Good point. Impeachable offense. Hindi mo yan pwedeng ilabas. Doon lang yan pwedeng gumalaw sa 7 colony. Kung marunong lang yung abogado, masusundot nila anong authority niya ilipat pababa. Hindi yun nakita. Colonel, hindi kaya napag-utusan lang yan? Mula sa taas? Ano ibig sabihin si Achoa? Malinaw yan, Kuyang Ado. Unang-una, then Secretary de Lima, alter ego ng presidente yan. Ang dapat managot dito, yung dating Pangulo din. May pananagutan siya rito. Hindi, tsaka taong bayan na huwag nang mag-elect ng drug addict as president. Tol, Ano siya? Utalakay. naisip ko lang, Colonel. Total, nakipag-usap tayo sa China sa West Philippine Sea issue. Ano kaya kung bulungan naman ni Paolo Digong yung ating ambassador dito, yung Chinese ambassador dito. Pare, ayusin natin yung problema ng droga. Total, mga droga rin. Doon sa mga nagagalit sa inyo. Lahat naman nagluluto ng mga droga dito. Mga Chinese. Di ba? Well, diplomatically napapag-usapan niya. Kagaya nga na sinabi kanina ni... Sa bulungan nila. Nag-uusap yan. Sa level nila, mapapagkaisahan nila yan. Ganon din naman tayo yung mga yung mga OCG natin dito, yung organized crime group na tumatakbo ng China. Hindi naman yan tinotolerate ng pamahalaan natin eh. Basta sumunod lang sa proseso, kagaya ni Mary Jane Veloso, na-convict siya. Okay? Ano ang tungkulin ng pamahalaan doon? Tingnan kung ibinibigay yung tamang karapatang pantao. Okay? Okay, death convict na nga siya. Dapat makatao ba yung pag-execute ng hatol na bitay? Dito, maraming mga argumento. Lalo na may mga nakausap akong mamabatas. May mga different views kung paano mo bibitayin ng tao. Some say ayaw nila ng binibigay. Some say ayaw nila ng kinukuryente. Kanya-kanyang views yan. Pero tama yung sinabi ng Pangulo, retribution. Yung disposition ni Veloso, nasa kamay lang yan ni President Widodo. Because that's already beyond Final na eh. justice. Final na. Tapos na eh. Tama yan. Clemency. Ngayon, marami sa diplomatic levels na magagawa dyan.
Ang very ordinary dyan yung exchange of prisoners. Exchange of prisoner between prisoner and asset. Marami pa pwedeng gawin yan. Kaya lang, wala talaga sa agenda ni Aquino yan. Dahil masyado silang engaged sa pagpapalawak ng droga kaysa sa pag-stop ng drug addiction. Gaano katotoo na patay na si Manny Villar? Hindi, buhay na buhay. At sinasabi Hindi, buhay na buhay. Nakausama ko lang the other week. Confirm yan, buhay. Okay? Kasi marami lang kumakalat na istorya. Hindi, maling istorya, wala. I'm very sure of that. Kasi Buhay. palag na lang daw itong dumadagat. Kaya Hindi, hindi. hindi nagsasalita. Simula pa nung Actually, kasama nga ni Presidente Duterte several times. Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan maliksi. Di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw. Ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan kang karot, na trumpong tumatarang. Galaw-gaw, nakalilitong masdan at haliparot kahit saan. Kung kumilos, di maingat, dalos-dalos kay dula.